Ito po yung pinaka-unang motovlog natin. Siyempre, maraming salamat po sa mga nanonood ngayon. At ang i-review natin ngayong araw is yung NK400 ng CF Moto, yung pinaka-latest model. Ipapakita ko rin sa inyo yung mga in-upgrade ko, yung mga pina-install ko. And then mamaya pagtapos nun, sasakyan natin siya. And then i-explain ko rin yung mga gusto ko at saka yung mga hindi ko gusto. Siyempre, dun din sa mga nagbabalak bumili ng NK400, and mamaya malalaman nyo. And para din sa mga beginner na gaya natin sa pagbi-big bike, di ba? I-explain din natin yung mga adjustments, yung mga dapat nating iwasan. Kali NK400 China bike, yan, CF Moto. Ayan, nandito siya sa likod ko. Ayan, kung makikita nyo. So, yun nga, tara i-review na natin siya. Ayan, yan yung NK400 natin. Ayan, by CF Moto. Ayan yung walk around niya. Ayan, medyo malaki siyang tingnan. Ayan, parang big bike talaga siya. Ayan. So ngayon, ito yung mga i-explain natin. Siyempre, unang-una yung cc niya, kung ilang cc siya. Bali sa mga magtatanong, 400cc siya, legit na 400cc. And then yung price niya is nagre-range ng nasa ano ata yun, nasa 219,000 plus additional 4,500 dun sa registration niya. Ayan yung view niya. So ipapakita rin natin yung stock niya, kasi hindi ganito yung stock niya. Kumbaga meron lang tayong mga pina-upgrade dito, meron lang din tayong pina-install. Siyempre unahin natin tong pipe. Ayan, itong pipe na to is V-Lane. Yan, V-Lane Hypercarbon ng 01 Moto. Doon ako nagpakabit sa kanila kasi nag-research ako tungkol sa mga parts ng motor, yung mga nag-i-install. So 01 Moto yung na-search ko, sila yung kilala, di ba? Pipe kasi yung stock niya hindi masyadong maingay. So kailangan kasi pag ganito, hindi ako sanay na tahimik lang. Yan, yun nga lang medyo bulahaw. Pero may silencer naman yan na ano, bakal, kumbaga sinasalpak mo lang. And then ito, syempre pinakaunang dapat ipapakabit natin itong crash guard. Ayan o, makikita niyo yung crash guard natin. Doon din ako nagpakabit sa kanila niyan sa Paranaque, 01 Moto. Yan, sa mga gusto magpakabit. Syempre yung motor na to sobrang bigat. And then ang weight niya nasa 206 kilos hindi siya pounds. Ayan. Kasi pag nawala ka sa balance, hindi naman natin may iwasan na, di ba, ma-outbalance tayo, di ba? Sobrang bigat na ito. Hindi to kaya ng isang tao lang na ano. Pag tumagilid siya, babagsak talaga siya. Ayan, pinakabitan natin siya. May tendency talaga na magasgasan siya. Yun yung dahilan kung bakit ito hindi siya ganito eh. Carbon sticker siya ngayon kasi nga nagasgasan siya, bumagsak din to. So hindi ko siya kaya. Yan, pinakarbon natin, pero bumagay din naman. NK400 ito, twin cylinder na rin, 2 cylinder na rin siya. Syempre hindi na masama, di ba? Sa price niya 2 cylinder na siya. Sa gulong niya ABS na rin. Yan, meron na rin siyang anti-lock braking system. Dual disc brake yung harapan niya, dalawa. Yan, dual disc brake. Ito, huwag niyong pansinin to, ano to, RFID to mga bots. Yan. Ito visor, pina-install din natin tong visor. Ayan, ang ganda. Saktong sakto sa pang 2021 model talaga siya. And then ito bar end, side mirror. Yan. Parang mas maganda kasi yung stock niya parang dito siya nakakabit eh. Yan, nakaganon siya, parang medyo mataas. Ayan, cellphone holder. Ayan. Puro 01 Moto yan. Itong bag natanggalin natin.
Meron siyang ganito, kumbaga kapitan niya. Kasi kailangan dito sa MT400 meron kang ano, meron kang ganito, kumbaga parang bag niya. Kasi dito wala namang compartment dito eh. Yan, pag sinusiyan mo siya rito sa ibaba, eto, pag sinusiyan mo siya dyan, then inopen mo to, ang kasya lang dyan is papel. Yan, papel lang kasya dyan. Nakabitan na rin natin siya ng eto, radiator, ano ba to, radiator guard. Yan, syempre diba, may mga buhangin, mga putik-putik, bato, tumatalsik, protection niya. Ito sa mini driving light, syempre isa sa pinaka-importante rin, diba? Lalo na pag gabi. Pero i-adjust nyo na lang kasi nga medyo malakas din yung ilaw na ito. Ayan, busina, nagpapalit din tayo ng busina na PIAA. Medyo tahimik din kasi yung stock na ito. And then dito sa headlight niya, yung ilaw niya dito sa pinaka latest model gaya nito, LED na siya. Pero yung mga previous na model hindi pa siya LED, pero ito okay, mas maganda na siya. Ikot tayo. Ayan o, ito yung ano niya, starter niya tsaka kill switch. Ayan, ito starter, kill switch, and then ito hazard. Ayan, dito sa kabila high low. Ayan, ito yung switch ng ano, mini driving light natin sa harapan, yung pina-install natin na malakas na ilaw, yung maliwanag. Ayan, busina, signal. Ayan, isa sa pinaka mga nagustuhan ko rito, malaki siya tingnan. Hindi compared sa ibang ano 400cc, hindi siya ganun kalaki. Ayan, ito bulky siya tingnan. Maganda yung forma niya. Ayan. So ito naman, yung stock niya hindi talaga rin ganito. Kumbaga yung stock niya, yung taillight niya, bali nakaganyan kasi siya. Ipapakita rin natin dito yung picture niya. Bali tinanggal ko lang siya para maangat to. Pinapalitan natin to tail tidy para mag ano siya, lumaki siya tingnan yung gulong natin. Kasi mas maganda, di ba, pagka ganitong motor, kumbaga labas na labas yung gulong niya, litaw na litaw siya. Ayan o, parang big bike talaga sa tingnan o. Pero susugal ka rin kasi dito may pinapakabit dito, may pinapa-install dito na mudguard kung tawagin. Pero di ko talaga sa trip. Siyempre kapag umuulan ganyan, may mga putik-putik, tatalsik, di ba? Kasi ako lagi ako natatalsikan eh. Pero okay lang yan. Nagkakapote na lang ako para sa likod ng tatalsik dudulas lang. Pero mawawala yung ganda niya para sa akin. Ayoko nang ganun. Yan. Ayan, sa tangke niya, ayan, ito yung tangke niya. Laki ng tangke, oh. Ayan, 18 liters capacity yung kaya niya. So, nabili ko tong motor na to sa Motorcycle City sa Melas Piñas. Ayan. Dito naman sa bandang ano niya, sa bandang odometer niya, ito, may kumapansin nyo to, ito. Yan, para yan dito sa clutch, tawag dito is clutch lightening, pampalambot, diba? Kasi yung isang issue nito ng mga ibang naglalabas ng NK, syempre gaya ko rin, nung nilabas namin to, medyo mabigat talaga, medyo mabigat. Tsaka itong clutch nya matigas, medyo matigas to. Ngayon kasi lumambot na siya, so dahil yun dito. Regarding dun sa bigat niya na 206 kilos, diba, sobrang bigat. So yung iba na beginner din, syempre gaya din natin na nangapa muna so umpisa, kasi nga medyo mabigat siya. Di nila in-expect na sa displacement niya na 400cc, diba, ang bigat nun, 206 kilos. Kasi meron palang mga ano, hindi ko rin alam. So nanonood lang din ako ng mga vlogs, di ba? Nalaman ko na may mga 400cc rin pala na expressway legal na magaang lang, hindi pala ganitong kabigat. Hindi ko alam 'yun kasi ako hindi naman ako nabigla.
Kasi nga yung mga motor na nahawakan ko rin dati na big bike, pag sinabing big bike alam ko mabigat na talaga siya. Ayan. Nakahawak kasi ako dati ng Honda Hornet. Yan, na-try ko yan. J1000 na 2013 model, GSXR na 600cc ata. Yan, mabigat sila lahat. Ayan, kaya pagdating dito hindi na ako nabigla. Pero yung pinakaunang nakita ko kasi dati na medyo mura is yung Kawasaki Dominar. Expressway legal siya, basta expressway legal yun, gustong gusto natin yun. Bale yung Dominar kasi para siyang parang pinalaking Rouser kumbaga, diba? Tapos na-try ko na rin yung Duke. Ayan, yung Duke ang KTM. Hindi ako nagkakamali. So napagkumpara ko silang tatlo. Tapos yung price nila parang mas talaga, mas nangibabaw talaga sa akin tong NK, di ba? Sa forma pa lang niya, okay na okay siya. Ayan. Sa bigat walang problema sa akin yun, walang issue sa akin yun. Kasi nga, di ba, expressway legal siya. Pag nasa expressway ka, syempre kailangan mabigat-bigat din yung motor natin. Medyo malakas yung hangin. Ramdam naman natin yun. Kahit nga ganito ramdam mo pa rin na di ba? Na parang matatangay ka ng hangin. So kailangan medyo kasi siya, ang tawag dito, medyo upright yung upo mo rito. Hindi siya sports bike, naked bike siya. So sa presyo niya na ganito, 400cc na, twin cylinder, expressway legal, hindi ka natalo. Okay na yun. And so yun mga boss, syempre na-explain na natin yung ibang detalye ng motor na to, yung mga kailangan ipa-install, yung mga upgrade natin. Ngayon susubukan naman natin siya sa highway, yan, o kaya sa expressway. Tara. Yan, dito tayo ngayon sa highway. Yan. So isang paalala dito sa neutral niya, eto dito sa may pag yung neutral mo siya, minsan kasi pumipitik siya. Ayan, for example, naka-primera ka, and then pag mag-neutral ka, dapat yung pakiramdam mo sakto. So kung hindi sakto yung pakiramdam mo, alalay mo lang yung preno. Ayan. Kasi minsan lumalabas to, nag-neutral siya, pero hindi pa pala. Kumbaga nag-appear yung green niya na color na nag-neutral na siya, tapos bigla siyang pipitik, mamamatay yung makina. So ito, yun yung isa sa dahilan kaya bumagsak din to. Yan. So tara, yan, dahan-dahan lang tayo. Tingnan din natin kung aabot tayo ng expressway, kasi pinapakaramdaman ko baka mamaya abutan tayo ng ulan, yari tayo. Mabigat siya kapag ang tawag dito, mabigat siya pag hindi siya umaandar, syempre, di ba? Pero kapag tawag dito, pag umaandar na, parang ordinaryong motor na lang din siya. Parang pakiramdam ko kasi uulan huwag naman sana. Susubukan pa rin natin mag-expressway, diba? Sayang naman. Sayang kung hindi tayo abot ng expressway. First vlog natin to, diba? Syempre gusto ko rin maipakita sa inyo na makakadaan tayo dun, kasi
kakapakapit lang natin ang RFID natin itong mga nakaraang linggo. Kaya may load naman tayo kahit paano, diba? Sayang. Kasi minsan naisip ko rin minsan na yung isa sa dahilan kung ba't binili ko rin tong motor na to, dahil dun sa syempre expressway legal nga. Kasi diba, ilang taon na yung nagdaan, kumbaga parang 12 years na ata kung may experience dito sa motor. Lagi talagang service road, never pa ako naka-experience na mag-expressway. So yun, nung first time ko, nung pagkalabas ko nito, nung pagkabili ko sa kanya, yun, kinagabihan nun, nagkano agad ako, nag-expressway ako agad. Then pinakabitan ko siya ng RFID. Bale, magti 3 months pa lang sa akin to. Ayan, tara. Ang init. Wag lang talagang abutan ng ulan, okay na yun. Ayan, daan-daan lang tayo. So yun, diba, umulan man o hindi, dadaan tayo ng expressway. Susubukan natin. Excuse. Umulan o hindi, dadaan tayo ng expressway. Takbong chill lang naman tayo lagi. Marami tayong ikakat dito. Tuloy na talaga to. Ayan, dito tayo ngayon sa Molino Boulevard. Ayan.
O baka mamaya mapa service road pa tayo dito, you know. Ayan, so malapit na tayo sa expressway, malapit na tayong umakyat. So dito sa bandang baba niya, medyo syempre umiinit siya. Yung buga niya dapat nakapantalon talaga tayo. So yun, yung buga niya kasi pag naka-short ka, syempre baka mamaya may tendency na mapasok ka. Hindi naman lahat ng hindi naman lahat ng rider kaya yung init niya. So pero tayo, since nakapantalon tayo, kaya natin 'to. Yan. Tara. So ito, yung mode niya, meron siyang mode dito, mamaya susubukan natin. Pag maluwag kasi, meron siyang mode na S tsaka E. So sports mode tsaka eco mode. Ayun, kapag ka mag-expressway ka o kaya maluwag, gusto mo malakas yung hatak, pinutin mo lang tong mode. Ayan, then mag-a-appear siya rito sa may niya, dito sa may panel niya. Ayan, S, and then E, economy. Ayan, so i-S na natin siya doon na banda. Tara. Huwag kang uulan, ha. Huwag kang uulan, sir. Oh, ano yung nangyari? Tapos ito, napansin ko rito sa design ng CF Moto dito sa NK. Ayan o, yung busina niya medyo malayo. Ayan o, malayo. Kasi yung ibang motor, diba, syempre dapat hindi ito nilalayo, busina to eh. Dapat medyo, sa akin medyo may kahabaan ng konti yung daliri ko, pero hirap pa ako. So pag naandar ka ng ganyan, tapos magbubusina ka, aabutin mo pa ng ganyan, diba? Dapat dito lang banda. Ayan o. Ayan, dito tayo ngayon sa Cavitex. Ayan, daan-daan lang. Ayan, pinutin natin yung sports mode. Ayan. So pag nakasakay ka dito sa NK400, tapos nandito ka sa expressway, syempre hindi naman siya sports bike, diba? Naked bike siya. So hindi siya naka-design na ang upo mo is medyo nakayuko, parang pasubsob. Ito kasi naka-upright ka, parang ka lang naka-scooter, parang ganun lang talaga siya. Ayan. So syempre pag nandito ka sa expressway, medyo malakas yung hangin, tapos ganyan-ganyan ka lang upo, nakadiretso ka, delikado. So kung mag-i-increase ka ng speed, diba, kailangan yubuko ka ng onte, mag-tuck-in ka ng onte, para nakadepende rin kasi yun minsan sa suot mo rin, diba? Kung ang suot mo medyo maluwag, papasukan ka talaga ng hangin. Kung ang helmet mo medyo anong tawag dito, medyo maluwag, papasukan din ng hangin yun. So yun lang yung ibang mga na-experience natin. Medyo malakas talaga yung hangin sa expressway. Iba-iba naman eh.
Dito nga masikip-sikip pa, pero paano kung nag-NLEX, SCTEX, TPLEX na tayo, diba sobrang luwag doon. Eto sobrang luwag din oh. Sobrang luwag ng traffic. Nangyari dito, akala ko ba pagka anong araw ba ngayon? Thursday ata ngayon. Ay, Wednesday. Tama ba? Wednesday. Naku, grabe daming bas, padaan. Yun, di ba? So, yung mga technique kasi sa mga ganitong panahon, lalo na pag nakamotor ka, tapos mahaba yung pila sa toll gate. Diba? Siyempre, hindi pwedeng basta sisingit lang tayo. Pwede rin pala. Ayan, dito tayo sa kabila. Ayan o, medyo sa bandang baba nararamdaman ko na yung init niya, yung fan niya. Ayan o. So dapat talaga. Ayan, tara na ulit. Kinakapa pa rin natin siya hanggang ngayon, di ba? Kasi hindi pa tayo gano'ng katagal nagmumotor ng mga ganitong klaseng motor, pero sa ngayon masasabi ko na medyo nakakapa ako na siya, di ba? Minsan kasi kapag galing ka sa mga underbone na motor, na mga scooter, di ba? Parang hanggang niyang dalhin, tapos kapag lalo na ipahinto ka, tapos liliko-liko ka, maano lang siya dalhin, magaang lang, lalo na kapag magpe-preno ka. Halimbawa, liliko ka rito, tapos magpe-preno ka nang nakatagili. Dito kasi hindi pwede. Once na sa ganitong kabigat na motor, liliko ka ng dahan-dahan, lalo na yung pahinto ka, tapos nakatagilid siya, hindi siya nakadiretso, and then yung pag-brake mo is biglaan, o kaya ma-full brake mo man siya, na syempre hindi naman na inaasahan yun, diba? Tataob ka talaga, hindi siya mabigat siya, hindi siya basta-basta kagaya ng ibang motor na magagaang na kapag naliko mo makakaya. Ito hindi, kahit manood kayo ng mga ibang vlog na NK400 na tumumba, lahat sila wala sa balanse. Siguro pati rin sa mga ibang big bike na mas mabibigat tsaka mas matataas yung displacement, diba? Marami na ako nakita na nag-test drive sila ng ibang motor na mabigat, ayan, mga 1000cc, tapos mag-u-turn sila, hindi nila na u-turn ng maayos, nakapag full brake sila, wala sila sa tamang balanse, yun, bumagsak yung motor, diba? So kung beginner din kayo, diba, gaya ko, beginner lang naman tayo talaga eh. Kung beginner kayo, kapain nyo muna, tsaka dahan-dahan lang, wag kayong mag-full brake, kasi tandaan nyo, naka-ABS to, naka-dual disc brake na rin siya. So, di ba? Malakas yung pitik niya pag pumreno, lalo na kung hindi ka sanay, tapos syempre mapitik mo siya ng as in full brake talaga, tatawag ka talaga, lalo na kung nakatagilid ka, hindi pa siya masyadong diretso. Dapat pag mag-brake ka, dahan-dahan lang. Huwag masyadong manggigil. Ayan. So kung may mga nagbabalak ding bumili ng ganitong motor, NK400, kung makukompare mo siya sa iba, diba,
syempre hindi ka na rin talo sa price niya na 219,000 mahigit, plus yung registration niya, 2 cylinder na siya, ayan, expressway legal na siya. Okay na yun, hindi ka natalo dun. Siguro yung iba na meron kasing ibang mga nagpa-vlog na parang hindi nila tawag dito, hindi sila masyadong nakalakasan sa torque nito kasi galing na sila sa matataas na cc ng motor, mga 1000 cc, mga ganyan. So ito parang wala nang dating. So sa atin, kung halimbawa naka-ordinaryong motor ka lang, 'di ba? Tapos mag-upgrade ka ng 400cc ganito, NK 400. Para sa akin hindi ka rin mabibigla kasi parang ordinaryong motor lang talaga siya. Mag-a-adjust ka lang dun sa bigat niya. Ganyan. Ibibigay niya pa rin yung power na hinahanap mo. Pero parang sa mga wait lang. Pag pinatatakbo ko siya, ayan, parang normal lang motor lang siya. Kumbaga sabi nung iba, na hindi ka mabibigla kasi hindi naman ganun kalakas yung power niya. Kumbaga eto, mayroon pa siyang delay. Kumbaga mararamdaman mo sa medyo gitna, sa medyo dulo na habang tumatakbo ka. Yung iba kasi for example 1000cc, yan, say 1000 yung mga nasubukan nating motor, iba yung niya, iba yung hatak talaga niya, lalo na kapag umpisa pa lang dito, pag ganyan talagang aarangkada agad siya, diba? So ito kasi parang medyo may delay pa. So yun yung mga dahilan kung bakit binili ko rin tong motor na to, diba? Kasi sa itsura niya, unang-una yung itsura niya maganda, diba? Sa 3 months niyang nasa akin, wala naman ako naging problema sa kanya. Ang naging problema pa nga, diba, ako yung rider. Yan, dito na tayo sa Baclaran. Pero kumbaga wala na ako ibang masasabi dito sa motor na to. Para sa akin okay na to. Sa mga beginner na gustong mag-upgrade, nagbabalak na bumili ng 400cc na NK 400, okay na okay to, the best to. Siguro yung iba, yung Dominar tsaka yung tawag dito, yung Duke, medyo magaang siguro yun kasi parang na-try ko dati yung Duke na hindi siya ganun kabigat. Pero yung Duke kasi pag kinumpare dito sa NK, ang lakas ng hatak ng Duke sa umpisa. Pero may na-research din ako, may napanood din ako na sa dulo mas mauuna pa rin daw yung NK. Hindi ako sigurado ron, pero wala naman tayong mapakialam doon kasi nga hindi naman ako interesado ron sa mga pabilisan. Basta expressway legal, yun yung dahilan ko kung ba't binili ko tong motor na to. Hindi naman tayo professional diba? Hindi naman tayo magpe-pretend na professional tayo para magpaka-eksperto sa mga ganitong bagay. Pero yun nga, yung ina-explain ko sa inyo is yung experience ko rito. Yan, yung riding experience. Saan ba ako pupunta? Napunta ako rito. Sabi ko, daldal tayo ng daldal mapupunta tayo ng Quiapo nito Bale, itong motor ko, hindi ko pa siya nata-top speed talaga. Sa totoo lang, hindi ko pa siya nata-top speed. Nangangapa pa rin talaga tayo. Diba? Hindi pa ako napagpatakbo ng masyadong. Siguro pinaka-top speed ko rito is 140. Pero yung iba nata-top speed nila, nakita ko may yung naka 186, ganyan, 170 plus. Hindi ko pa nagagawa yun.
Siguro yung iba ano, naka ECU ba tawag doon? Hindi ko alam, yung fat racing ba yun? May napanood ako noon, kumbaga nag-e-enhance nung limit niya. Nag-e-enhance para ma-reach yung level, yung pinaka ano, yung pinaka level tawag doon. Yung pinaka power niya para ma-reach mo yung pinaka dulo. Alam mo yun, yung parang nagte-test ng limit niya. Hindi ko alam kung ano yan eh, pero yun nga, simula nung nagpaano sila, remap ba tawag doon, hindi ko alam eh, remap yun, lalong gumanda yung attack, bumilis siya, ganyan. So yung pipe natin na V-lane, ito yung narig, ewan ko lang kung rinig dito sa audio. Yung pipe natin, V-lane medyo bulao siya, tapos syempre dahil open pipe siya, madalas nakakarinig talaga ako ng backfire, diba? Yung backfire na yun para sa akin hindi naman issue yun, natural lang yun. Pero yung iba kasi yun nga, nagpaparemap din sila. Hindi ko lang din alam kung magkano. So sa pinagbilan natin ito sa may 01 Moto, meron din silang ganon. Ako, saan na tayo pupunta na ito? Sunod na lang tayo rito. Yun o, ang liit ah. Ayan, tapos tulad dito sobrang matagtag. Isa sa mga nagustuhan ko rito, suspension. Sobrang wala kang mararamdaman. Hindi siya matagtag. Hindi talaga siya matagtag. Suspension niya, munti ko na makalimutan. Ayan o, lubak-lubak po. Kung nagbabibrate dyan sa, syempre sa camera, pero pag nakasakay ka, hindi mo siya ganong ramdam. Yung lubak-lubak, sakto lang. Smooth pa rin siya, pero syempre, di ba, ingatan pa rin natin. Ano bang malay natin kung, di ba, grabe lubak dito ah. Kaya po, ayan, dito na tayo sa may San Marcelino Street sa may SM Manila. Ayan, pag kumanan ka kasi dito andyan na yung ano, school natin dati. Syempre, walang iba kundi yung Adamson University, di ba? Diyan nagsimula lahat. Dun banda pag kanan dyan, nagsimula lahat ng kalokohan. Di, biro lang. 7% pa siya, pero maya maya patay na siya. May ganung battery, lalo na kapag parang sa cellphone, di ba? Kaya siya nagkakaganon kasi ginagamit mo habang naka-charge. Diba? Kaya malapit na tayo. Ano ba bang masasabi ko rito sa NK natin? Wala na akong masabi. Basta para sa akin, okay na okay ito. Pasok na pasok, diba? Pwede siyang i-consider ng kahit na sino. Kung gusto mo ito yung maging first big bike mo, para sa akin, the best to. So yun mga boss, malapit na tayo sa U-Belt. Siguro dito ko natatapusin yung vlog natin. Maraming salamat sa mga manonood. Kung meron lang kayong mga gustong itanong, i-comment nyo lang. Siyempre sasagutin natin yan, pagtutulungan natin yan, diba? Although hindi naman tayo talagang expert sa ganito, pero diba, baka may ma-share din tayo na alam natin. At least
kung di man natin alam, matutunan natin dahil sa pagtatanong. Ayan, dito na po natin tatapusin yung first motovlog natin. Salamat po sa mga nakapanood. At syempre, huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-comment kayo kung may mga tanong kayo. Sasagutin po natin yan. Pipilitin nating sagutin yan. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe and click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga vlogs natin. Siguro yung next episode na iba-vlog natin, siguro kasi nag-text na kasi yung sa casa na andyan na yung ORCR natin. So kukunin natin siya sa Motorcycle City, Las Piñas. Iba-vlog ko rin yung ibang mga display nilang motor doon na mga big bike sa taas. Thank you. Yun lang. Thank you.